Ayan, bibisitahin natin muli ang mga bulinggit nating manok. Ayan. Binigyan ko sila ng ano, yung kasi may natumbang puno ng saging. Kinuha ko yung gitna. Ayan o, pinagkakaguluhan nila. Yan eh. Yan ni Kwan. Yan eh. 2 months na yan. Yung itim na yan. Pero yung maliliit na yon, yung nasa itaas. Yan ni Kwan. 1 week. 3 weeks. Yan. Isang linggong pag-itan yan eh. Ayan o, tatakaw eh o. Tatapos lang niyang kumain. Mga yan. Pero, ayun. Kasi yung sa gitna ng ano, yung sa saging, meron kasi ditong natumba eh. Kinuha ko. Obserbahan ko kung kakainin. Eh, nung matapos silang kumain, eh, ayan o, tinoktok na ng tinoktok. Yung gitna ba, yung pinakaubod. Yung ano yun ha, yung may bunga saging ha, yung nakuha na yung bunga. Tapos yung sa gitna, yung sa taas na yun, yung mga R&R brand. Oh. Yan. Oh, kumain sila, oh. Tok-tok ng tok-tok eh. Talagang matakaw eh. Kaya hindi ko naman pinagsasama pa, eh, maliliit pa yung ano, yung mga ano yan, brown na yan, maliliit pa yan. Sinubukan ko pag binaba yung dalawa eh, pero kuan, tinutuka. Naaway pa. Ngayon, yung itimang yan, yung androlop na yan, eh, may ginagawa ako dong kulungan eh. Hindi pa nga natatapos. Doon ko balak ilagay yung mga yan. Kasi yan eh, 10 yan eh. Tapos yun namang nasa kulungan yung mga ano, brown. Yun ang aking ibababa dyan. Ayun, natatakaw oh. Talagang ano eh, hindi tinigilan eh. Hanggang ngayon nga meron pa eh. Tapos yung sa taas, medyo tumutuka-tuka na rin sila. Yung mga brown. Siguro sa isip-isip nila eh, bakit yung mga nasa ibaba eh, kinakain nila. Di pwede rin namin kainin. Ayan. Sauce. Lalo na yan pag napakawalan dun sa ano, sa mainit na ano, kulungan. Sinilip ko kanina eh, kuwan eh, maano na yung gitna, dumubog na. Okay, kain lang kayo ng kain. Pang ano yan, pang alternative food nila, pang himagas ba, pang himagas nila. Pero yung kaninang binigay ko sa nila kanilang pagkain, yung mga tirang gulay ni Mrs. aking kinuha. Tapos aking chinap-chap. Kasi obligado chap-chapin eh. Kasi yung mga walang ngipin yan. Bus eh. Tapos sinaluan ko ng ano, growers at saka madre de agua. Ubus eh. Ngayon eh, pinagkaanohan nila yung ano, ubod ng ano, puno ng saging. Okay din eh. Ang laki na yan, pwede ng pakaluan niya, may 2 buong mahigit na eh. Kaso lang hindi ko pa natatapos yung bakod ng net. Tapos na yung bakod, sasabit na lang yun net, pero yung bahay nila, hindi pa. At balak kong bumili ng yero o kaya eh, yung mga sadyang shop na yero. Siya ang ibububong ko. Eh siguro makikita nyo dun sa mga una kong vlog na meron akong ginagawang pinaglilibangan ko dun. Yan yun. Doon ko ilalagay ang mga manok na yan. Kasi ito nilalagyan ito, eh ano lang to eh. Kulungan to ng baboy eh. Eh nagre-reklamo yung kapitbahay kaya hindi na kami nagbabuyan. Tapos ngayon itong manok, eh hindi naman siya nangangamoy kasi meron siyang ipasa no loob.
para hindi na magreklamo, nilalagyan ko na lang ng ipa. Yun, yung brown na yan nasa loob parang ano pa silang kumain. Na ano pa sila, tinitignan nila bakit kaya ako binigyan nito, kami binigyan nito. Tapos nakikita nila sa baba, parang may ano, may tumutuka-tuka na rin pala ano. Ganyan lang ang pag-aalaga niyan. Puro obserbasyon ako ngayon. Kasi ngayon lang ako makakapag-alaga ng kanyang manok Meron na yan, may kasamahan yan may 3 native. Binigay nung dalawa ko, yung isang bayaw ko, yung lalaki at saka puti. Tapos yung isa binigay naman ng pamangkin ko. Tapos yung mga ilang linggo, 2 linggo, bumili na nga ako nitong Androlop na yan at saka yung brown. Ngayon kaya nadagdagan. Ang problema yung brown na yan, dapat pala yung flooring yan yung masinsin. Yung pino lang kung maaari ang pagitan ni 1 centimeter. Ganon. Ayun ni Kwan bali yun ni 2 centimeter yung pagitan ng flooring. Kasi binigay lang ng bayaw ko Ang flooring niya yung kawayan. Tapos may bakal yung pinakabubong ng tricycle. Ginawang kulungan ng manok. Nung nilagyan ng kawayan, may pagitan pa rin. Ang problema, lumusot yung ulo ng manok. Problema. Nung makita ko, buhay pa naman, kaso lang may sugat na sa leeg. 260 yung isa nun. Di, ang ginawa ko yan, hinila ko yung pinaka-hibla ng kawayan, yung isang hibla ng kawayan. Naputol naman, pero maka 30 minutes namatay na rin. Ang ginawa ko na Kwan. Kasi parang ibo na malaki na Nasa 1/2 na 1/2 kilo na Nalisan ko na ng balahibo, tapos dinagyan ko ng pinalagyan ko kay misis ng papaya. Ayun. Yun ang unang ang tawag dito, yung namatay sa manok ko. Yung lumusot sa ulo. Yun ang unang mortality. Yan, pulang yan. Kaya yan 10 yan, nawala na yung isa. Ayan. Malalaki na rin Ayun tumutuka tinutuka niya siguro. Naisip niya, ba binigyan ako nito? Kaya tutukain ko na rin. Tapos kanina sinilip ko uka na parang bangka na Parang bangka na yung ubod ng saging. Kaya okay na. Tapos yung kamote nga. Bagi ng kamote, yung bayaw ko naman nagukay ng kamote. Siyempre kinuha niya yung laman. Yung katawan at saka yung mga dahon, kinuha ko. Since ako may sobra pa nga Nung umaga yun bandang hindi, na sila. Pag-umagahan na sila. Bandang 10 yata. Tinadtad ko yung kamote. Pinaka-merienda nila. Tinadtad. Medyo pino, yung makakain lang nila kasi wala naman mga ngipin yan Naluwang ko ng Madre de Agua. Naubos din Kaya yung kamuting yun ni bayaw, kukuhanin ko ulit bukas.
Tatadtarin ko. Pero hinugasan ko naman kasi maputik, malupa. Hinugasan ko tapos tinadtad ko ng pino. Yung makakain nila. Alternatibo. Gaya niyan, mamaya pagkatapos niyan, bandang alas 5, bibili ako ng pigs kasi wala nang pakain eh. Growers na yung bibiling ko, bibili ako ng pigs. Tsaka Bitmin Pro. Nakakatuwa rin eh. Nalilibang din ako eh. Kakalibang din panoorin eh. Minsan umaabot ako ng isang oras, pinanonood ko sila eh. Malayong pag-iisip ba na sana eh hindi na madagdagan yung mortality. Ayan yan oh. Tuka sila ng tuka eh. Hindi nila tinigilan eh. Hanggang ngayon nga eh, sinisilip ko pa eh. Anong oras na yun? Mag-aalas 4:20 na oh. Halos maubos na eh. Yan lang. Kaya okay na rin. Hindi na nila pinag-aalinlangan na ano kaya itong binigay na ito ng aking amo. Bakit binigyan kami? Tinutuka talaga eh. Yung kanyo na yung pinagtibaan nyo ng saging ha, yung puno talaga, hindi yung sariwa. Pero yung gitna ang kinuha ko. Yung puti, malambot eh. Okay din eh oh. Sa baba.
Cabinet repair naman tayo, cabinet repair. Ayan. Cabinet repair, yung hinges niya na nasira na. Nung linggo, bumili kami ng hinges niyan. 2 piraso lang. Kasi nung gumulag, nga sa baba, nagtile sa baba, iniakit na yan. Kaya, yung kinalulugarang yan, nasa second floor na yan. Terrace na yan, terrace. Kaya yan, pag nagawa yan, i-adjust ko na lang, ihilahin ko na yun sa loob. Kasi sa terrace yan Kailangan meron kang idea sa sa mga ganyang furniture. Nung nasa malayong lugar ako, pagka walang trabaho sa masonry at naiinip ako, sumasama ako sa mga carpentry, kaya medyo hindi bago sa akin yung mga ganyang trabaho. Furniture. Ganyan lang yan. Sipat muna, sipat. Para magandang tignan. Matagal ng cabinet yan Yan ang unang cabinet namin. Tapos yan, napalitan ng mga plastic. Yan. Sige lang. Sipat-sipatin natin para maganda ang bukas pagka yung ginamit ng mga bata. Ayan. Nung nasa malayo nga ako minsan napasama ako dyan, helper niyan palibasa nga konting nakuha ng materyales, kaya yung mga gamit niyan, mga tools niya medyo kabisado ko. Sa furniture, kaya okay din yan. Parang napapakinabangan na yung mga pinaggagawa ko sa malalayong lugar. Kesa naman sa umayad ka pa 700, 800, ako na lang gagawa. Basag yung salamin yan, hindi ko na nakita kung nasan. Wala na yung salamin dito ay salamin yan ayos na yan. Maganda na yan, maganda na yan. Kaya dito naman tayo kasi tapos na yung trabaho nawalasin na yun, nawalisan, nailipat ko na yung cabinet, wala na dyan sa terrace niya, kinatayuan yan. Diyan yung cabinet dyan ako nag-repair Diyan yung cabinet, narito na sa loob. Sige. Yan. Map lang ng map. Housekeeping naman, housekeeping. Linis lang ng linis. Para cute tignan, di ba? Maganda kasi pag na lilinisan makintab. Buhat nung ikinabit yung tiles, 3 beses na pala nalinisan niya.
Lalo ngayon, balikabok. Oh, bali. Terrace siya, kilalagay yung terrace. Sige, mga ilalim ng ano, bangko. Mga ilalim na bangko, tirahin yan. Sige, linis, kapisi. Linis ng linis. Yan, parang salamin na. Parang salamin na siya. Linis lang ng linis. Linis lang ng linis. Sige, map. Hirap din maglinis. Nakakapawis din yung ganyan maglinis eh. Oh. Madulas pa. Ito, sa loob. Isa si kwarto dyan eh. Isa pa kwarto dyan eh. Kali, tatlo yung kwarto dyan eh.
Kakapagod din yan. Sige. Linis na ng linis. Linis na ng linis hanggang mapagod. Pag natapos maglinis dyan, sigurado aantukin. Alas 2 na eh. Oras na yan, alas 2 na yan eh. Pag natapos yan, pwede na magpahinga. Hindi na nakapunta rin sa hindi na nakapunta rin sa bahay ng manok na ginagawa. Maraming sabi ko nga kanina, maraming pending na trabaho dito. Pag sa trabaho hindi mo ubusan, talagang gagawin. Daming trabaho. Ayan. Sige lang, matlang ng map. Hanggang mapagod. Hanggang mapagod. Map lang ng map. Ayan. Tayo sa kabila. Kabilang kwarto yun eh. Kabilang kwarto ng naglilinis. Hindi na nakasunod yung camera. Ayan. Wala na. Yan. Malapit na matapos. Malapit na. Ito yung ito yung kwarto namin eh. Okay, hanggang dito na lang po. Comment, share, subscribe, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos ni Kapisit. Hanggang sa muli, bye-bye, God bless!